Tayo po bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa dalawang realidad, visible at invisible. Hindi lahat ng bagay nahahawakan o nakikita natin, pero hindi porket invisible ay hindi na totoo. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga visible problem, stress, kasakitan, relationship issue, broken relationship, mga physical, tangible problem, pero hindi porket wala kang nakikitang spiritual influence behind it, ay hindi ibig sabihin na walang may pakana nito. Naniniwala po ko that in most cases, many Christians are actually under attack. Your finances could be under attack. Your marriage could be under attack. Your confidence could be under attack because you could be cold but not confident. Yung ating personal life could be under attack. Ang ating simbahan could be under attack. Ang ating relationship sa isa't isa could be under attack. Ibig sabihin, may mga deeper battle behind the scenes na ang tawag natin dito is spiritual warfare. In most cases, it's not just a bad week. You are under attack. In most cases, you are not just going through a hard season. You are in a war. And I'm telling you this because I can feel in my spirit that for the past few weeks, I'm on a spiritual warfare. I believe that I am spiritually under attack. And because you can feel it in your spirit that what you are going through is not just an ordinary emotional, mental, or physical problem. There's something going on, and many Christians, especially the Bible reading ones, knows na there is something in me, I can feel it, na hindi ito basta physical, kundi meron itong spiritual influence. Because as a Christian, ang gusto ng kaaway, wasakin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Satan wants to destroy the ministry and the church. Satan wants to drown your dreams with your doubt. Na hindi ka maniwala that you got what it takes. Gusto ni Satan na matempt ka na mag-settle for less. Matempt ka na magmadali. Na i-distort ang iyong identity at i-delay ang iyong pagsunod. Lahat ng yan ay assault ni Satan sa mga magagandang bagay na gustong iparanas ng Panginoon sa iyo. Pero meron akong magandang balita sa inyo. You are under attack for a reason. Ibig sabihin, hindi aatakihin ni Satan yung hindi threat. Now, sometimes we feel that Satan is a threat. But the fact that Satan is attacking you is a proof that you are a threat to him. That Satan is threatened by you. That Satan is not a threat, in fact, threatened siya sa'yo. Because Satan is after your testimony, Satan is after your calling. Come on, somebody. Amen? So this is not just a personal battle. He is after your territory. He is after your calling. He is after your testimony. Sabi siguro ni Satan, hanggat bata pa tong taong ito, wasakin na natin ang testimony niya. Kasi pag marunong na yan magbasa ng Bible, mahihirapan na tayo sa kanya. Why? So hanggat maaga pa, gusto ni Satan na wasakin ang iyong pagtawag, wasakin ang iyong testimony because he is after your calling. He is after your destiny. He is after your testimony. Kaya nga marirealize natin na mas matindi ang anointing, mas matindi ang struggle. The greater the anointing, the greater the battle. Yun nga lang minsan, pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay, minsan talaga parang mas nakafocus ka na doon sa sakit kesa sa point. Most cases, we see the pain but we don't see the point. Lahat, okay. Ang pain, ayaw natin kung walang purpose. It doesn't make sense to us. Right? But sometimes God wants you to go through, God will allow you to go through the pain. But you are in pain for a reason. There is a purpose for your pain. Lahat ng dumadaan sa purpose, masasaktan. Pero lahat ng sakit, meron din purpose. Amen? Sometimes you don't see it yet. You cannot comprehend it yet. Because you're so focused on the pain. Ang sakit, na broken heart ako. Ang sakit, nalugi ang aming negosyo. Ang sakit, natanggal ako sa trabaho. We're so focused on the pain, we don't see the point. You are in pain for a reason. And when you realize that you are in pain for a reason, sasabihin mo kay Lord, sige na nga Lord, kung may rason to, sige pa, saktan mo na ako Lord. Hindi lang natin gusto ang pain pag walang rason. Pero kapag ang pain may rason, come on now, willing tayong tiisin yung sakit.
para sa purpose. Okay? Kaya yung mga magulang, kahit alam nilang masasaktan yung anak nila, pag in-injectionan yung anak nila, umiiyak yung anak nila, pumapalag yung anak nila, pero nanay pa mismo magsasabi sa doktor, Dok, injectionan mo yan. Kasi yung pain na yan, may purpose yan. So once you see the point of the pain, you will start to realize, meron palang rason ng Panginoon kung bakit niya ako inalaw dito. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ano sinasabi po ni Apostle Paul? Yung mga struggle na pinagdadaanan natin, hindi yan fleshly. Yung mga struggle natin is not flesh, is not blood, meaning it is against the rulers, authorities, and principalities of the powers of this dark world. Ibig sabihin, may spiritual force na kalaban ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, yung battle natin, invisible, at yung battle, intense. So, hindi porket hindi mo nakikita, hindi siya totoo. Okay. Naalala niyo po si Jesus Christ, kasama ang kanyang mga disciple, nung tumatawid po sila ng Sea of Galilee. It happened many times, pero usually, pag tumatawid sila ng Sea of Galilee, nakakaranas sila ng bagyo. Now, let me take you to Mark. Ang sabi ng scripture, habang nasa gitna yung barko o yung bangka ng Sea of Galilee, watch this. Ang sabi ng scripture, a great wind arose. So dahil daw po dumaan sila sa matinding bagyo, nakita nyo na yung wave, okay? Dumating sila sa matinding bagyo, meron daw pong hangin na nag-arise. Okay? Pagkatapos na yung hangin ay nag-arise, yung hangin nagdulot ng waves. Okay? Now, yung waves humampas sa bangka. Yung waves tinulak yung tubig para mapunta sa loob ng bangka. Okay. So, may wind, may waves, may paghampas sa bangka. Gets? Yung wind, invisible. Hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan. Okay? Okay? Yung hangin hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan, pero hindi mo nahahawakan, pero yung hangin nagdulot ng waves. Yung hangin hindi mo nakikita, yung waves nakikita mo. Okay? Yung waves, yun yung humampas sa bangka. Yung waves, yun yung nagtulak sa tubig para pumasok sa bangka. Okay? So yung invisible, nag-cause ng visible effect. Okay? Are you following me? So, minsan, nire-rebuke natin yung visible na hindi natin na-realize na yung visible effect ng invisible. Kaya pag balik mo yung waves, anak. Minsan, pag dumarating ang mga waves, nire-rebuke natin ang waves. Huminto ka. Hihinto ang visible, pero hanggat may invisible, babalik lang to. Kaya maraming Christian nagtataka, bakit ganon? Nirebuke ko na, paulit-ulit pa rin ako sa cycle. Kasi ang nirebuke mo yung waves, hindi mo nirebuke yung wind. Pero once na huminto ang wind, automatic hihinto ang waves. Come on now. So as long as, we have to understand, may mga spiritual invisible force na pwedeng magdulot ng sakit. At minsan nire-rebuke natin yung sakit, pero hindi natin nire-rebuke yung influence behind that sickness. Kaya minsan, gumaling ka sa sakit, pero nandun pa rin yung attack. Okay. Now, just to clarify, hindi lahat ng sakit ng tao ay bunga ng demonic influence. Okay, hindi porket high blood ka, ay inaatake ka ng kaaway. Come on. Hindi porket sumakit ang tiyan mo, inatake na naman ako ng diablo Hindi, naparami po kain nyo kagabi. O nagsama-sama na po lahat ng mga kinain natin. Di ba? Kaya minsan si Satan nagtataka na rin sa atin. Nananahimik siya. Halimbawa, na high blood ka. Sister, pag pray mo nga ako, inaatake na naman ako ng diablo. Sabi ni Satan, di kita ginagalaw Tataka na yung diablo sa atin Kaya sabi ng diablo, balang araw, aatin na nga ako sa Gia na yun Lagi na lang ako sinisisi ng mga tao rito No? So, just to clarify, hindi lahat ng problema mo ay epekto ng demonyo. Komprende mga kapatid? Pero posible na may mga dinaranas tayong paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na aksidente, na maaaring inaalaw at nangyayari because merong spiritual, invisible influence behind it.
Okay? Naalala niyo po sa Bible yung babae na merong infirmity for 18 years? Now, ang sabi ng scripture, meron daw isang babae na parang na-paralyze yung kanyang upper body, and because of that, nakuba siya. Okay? Hindi siya maka-straighten up, and for 18 years, how many years? 18 years, laging puro lapag lang nakikita niya. Puro sapatos, puro alikabok, puro lupa, until na-meet niya si Jesus Christ. Kasi pag na-meet mo ang ating Panginoon, hindi na lang lupa makikita mo na pati langit. Hallelujah. Hallelujah. Come on now. Amen. So ano nangyari? Balikan natin. Ano ang sabi ng Luke chapter 13 verse 11? And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. So when Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, thou art loosed. You are set free from your infirmity. Verse 13, then Jesus put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. What a beautiful story, isn't it? So once again, meron daw isang babae na crippled, bent over, may sakit, so ibig sabihin, pwede mong ipag-pray na pagalingin ni Lord, correct? But watch this, balikan natin yung verse anak. As sabi ng scripture, a woman was there, highlight this part, who had been crippled by a spirit. So hindi lang siya basta may sakit. May spirit na naging dahilan kung bakit siya crippled in the first place. So now, hindi lahat ng pagkakuba, pagkasakit, physical sickness ay gawa ng demonyo. Pero at least in this text, makikita natin na may mga sakit na bunga ng spiritual demonic attack. Okay. Nasusundan nyo naman siguro po ako, no? Okay. Kilala nyo yung mother-in-law ni Peter? Yung nagkalagnat? Sino sa inyo nagkalagnat? O may lagnat ngayon? Okay, para sa inyo to. Yung mother-in-law ni Peter, nagkalagnat. Lumapit kay Jesus Christ. Ayun gusto ko sa ating Panginoon, mula lagnat hanggang cancer. Na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So sabi ng scripture, merong mother-in-law si Peter na lumapit kay Jesus Christ, mataas ang kanyang lagnat. Buksan natin ang Luke chapter 4 verse 38 to 39. So Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. So si Simon, si Peter yan. And they asked Jesus to help her. Verse 39. So Jesus bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Now that's interesting to me, kasi ang lagnat hindi mo nire-rebuke. Highlight that part. Hindi mo siya nire-rebuke. Usually ang lagnat iniinuman ng Biogesic, Bioflu. Iniinuman ng paracetamol. Correct? Pero it's interesting that Jesus, instead of saying be healed, pwede bang sabihin ni Jesus Christ, be healed? Gagaling? Yes. Why would he rebuke it? Now, I find that interesting. It fascinates me. So I look for the Greek dictionary. And guess what? When I look at the Greek word of the word rebuke, ang Greek word niya, show it to them, epitimao. Everybody say epitimao. Anong ibig sabihin ng epitimao? Ang epitimao, mga kapatid, is the same Greek word na ginamit kung saan ni-rebuke ni Lord ang storm at ang demons. So, hindi lahat ng lagnat, demonic attack. Pero at least sa case na ito, alam natin na yung specific na fever na ito ay hindi lang basta resulta ng infection, kundi ang fever na ito hindi lang basta resulta ng immune system natin to defend our bodies, kundi yung lagnat na ito is heavily influenced by a spiritual attack. So ibig sabihin, Jesus had that discernment na hindi niya lang sinabing gumaling ka, nakita ng ating Panginoon na itong fever na ito requires a spiritual confrontation. And that's what He did. At nung nakita ng ating Panginoong Hesus na kailangan ng spiritual confrontation, that's exactly what Jesus did. So sabi ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Which only proves, hindi pa rin kayo convinced, si Job. Right? Si Job have been through different struggles, sickness and pain. Sino may pakana? Is it because of his disobedience? No. Is it because of his unrighteousness? No. As sabi ng scripture, siya ang pinaka-righteous. But kung sino pa yung pinaka-righteous, yung pa yung namatayan ng anak, yung pa yung nawala ng kabuhayan, yun pa yung nagkasakit.
No, because that affliction ay bunga ng testing at parusa ng kaaway. So, merong may pakana. Do you get what I mean, mga kapatid? So, ibig sabihin, posible na dumaraan tayo sa mga struggles and sickness and pain na hindi epekto ng paglaban ng ating immune system, kundi posible that we are under attack. That what we are fighting, mga kapatid, is more than just a chaotic incident. Hindi lang po basta magulo ang buhay. Posibleng ginulo talaga ang iyong buhay. Merong force at merong strategy na ginagamit ang kaaway to bring you down, to distract you to the things that God wants in your life. Because Satan wants deception, Satan wants destruction with an I, Satan wants destruction with an E, Satan wants to distract you of the things that God wants for you to experience. At papasok si Satan sa atin gamit ang kasinungalingan, gamit ang deception, gamit ang temptation. So we don't allow Satan na mangyari ito. We don't allow him. Don't give him the luxury na nakikita tayo, na natitempt tayo at dinadaya tayo and we're not doing anything. Yes, we are under attack, pero hindi naman ibig sabihin kailangan nating matalo. Nararanasan nyo ba minsan yung mga kapatid that you felt like you're missing your joy? It was there before. Ano ba yun? Nandun yung joy mo before when you come to church. You're always excited. And then, for some reason, you don't know, ba't nawala bigla? I mean, you have that peace before, right? Ang kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. You're always happy kahit wala kang pera, masaya ka, and you always have that peace. Ngayon, nagigising ka every 3 a.m. and you don't know why. You can't even sleep for 5 or 6 hours, more than 5 or 6 hours. There's something in you. You feel like, I'm missing my peace. Some of you are passionate. Were passionate before. The passion was off the roof. Grabe yung passion mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi, pagka tinatanong mo sarili mo, hindi ko rin alam kung paano nawala. It's just gone. Right? Or maybe you are in a ministry or a team in your company and you can always feel the spirit of unity in there. And laging may unity, lagi kayong one accord. You always do everything in one spirit. And then all of a sudden you don't, what happened? I don't know. Bigla na lang nawala yung unity. And every time mawawala yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon na dapat meron sa atin, like joy and peace, always ask the question, why? Ba't siya biglang nawala? Wag mong basta lang tanggapin na wala kang joy sa paglilingkod. Wag mong basta tanggapin na wala kang peace sa iyong Christian life. It doesn't, God bled and died for you to have a peaceful, abundant life. So wag kang papayag na walang peace. So kung walang peace, why? Bakit wala? Bakit walang joy? Now, when we lose our joy, when we lose our peace, when we lose that unity or passion, it could mean two things. Number one, either nawala mo siya, or ninakaw siya. Nawawala ba talaga yung joy? Pastor, yes. For example, in Revelations chapter 2 verse 4, no? Kinonfront ng ating Panginoon ng isang simbahan na sabi niya, this is what I am against you. You have lost your first love. You have lost. You have lost your first love. So, mahal mo, nandun yung love mo kay Lord, and then all of a sudden, it's gone. Pero good news yung nawala. Kasi pag nawala, mahahanap mo pa. So, ano sabi ng Panginoon? Okay, you lost your first love. Verse 5, ang sabi ng verse 5, but remember where you have fallen. So, ang susi para mahanap mo yung nawala, alalahanin mo kung saan nahulog. Trace back. Balikan mo yung lahat ng nangyari. Saan nga ba ako nagkamali? Ano yung mga bagay na ginawa ko na nawala? Hindi kasi pala ako lagi na nakaka-attend ng church. Pagkagising ko ng umaga, cellphone agad ang binubuksan ko, hindi salita niya. I don't pray as often as I had before. So, when you trace it back, nakikita mo, kaya siya namula because of my negligence and laziness. Kaya sabi ng Panginoon, you can trace it back. You will remember. Alalahanin mo kung saan mo siya nahulog. Paano kung hindi nawala? Paano kung ninakaw? Now, yan, pag ninakaw na, kahit anong alala mo, wala na yan, hindi mo na mababalik. Nawala na siya eh. Correct? At kapag may nawawala, o ninakaw for that matter, kapag yan ay ninakaw, hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. Okay ba kayo? I mean, okay.
Hindi porket may magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. In fact, pwede ngayon, may magnanakaw tayo dito. Huwag ka titigil sa katabi. May magnanakaw, sino kaya? Okay? Posible, pero hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mong magpanakaw. Kasi usually, ang mga magnanakaw, hindi yan kumakatok. Ang mga magnanakaw, naghahanap madalas siya ng opening. Minsan, may mga magnanakaw na wala naman sa agenda nila today. Wala naman gumising na, parang gusto ko magnakaw today. In most cases, wala naman silang intensyon magnakaw, pero may opening eh. May bago, Lord, salamat, answered prayer pala to. Oh. O kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan eh. Wag sana ako mahuli, wag sana ako mahuli. Diba? So as long as may opening, pwede kang manakawan. Spiritually speaking, ganun din mga kapatid. Hindi porket may kaaway, magpapatalo tayo. Hindi porket may presence na spiritual warfare, kailangan tayo magpadain, no. Because Jesus died for each and every one of us. Pero nag-aantay si Satan ng opening para patuloy at paulit-ulit tayong nakawan ng ating kaaway. Komprende mga kapatid? Amen? So for example, sa Bible, for example, kay Adam and Eve, ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Kinain nila, talagang solo lang ako ngayon, no? Okay, kinain niya, hindi man na tayo interactive today. Okay, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal, correct? Ano ang opening na ginamit ni Satan para magkamali sila? Doubt. Sabi ni Satan, did God really say? Pinagduda muna sila sa Word of God eh. So ginamit ni Satan na opening yung pagdududa. Si David, ano ang kanyang isa sa mga malaking kasalanan ni David? Adultery, right? Ano ang ginamit ni Satan na opening? Kung bakit nakapag-commit siya ng adultery? Idleness. Nasa gera dapat siya, nagpahinga siya. Yung idleness, passiveness, wala siyang ginagawa. And Satan saw that opening. At ipinakita ni Satan kay David si Bathsheba habang nagtitake a bath. Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ano ang tunay na kasalanan? Murder. Pero ano opening? Jealousy. Si Judas. Ano ang kasalanan ni Judas? He betrayed Jesus Christ. Anong opening? Greed. Pinalakas yung greed, naging greed 7. O grade 1 lang dati yun eh. Ngayon grade 7 na. O, dahil pinabayaan yung greed, lumaki yung opening, pinagbili niya ang ating Panginoon into 20 pieces of silver. Makikita niyo mga kapatid, yung kasalanan is usually a result of an opening. So do not give Satan an opening. Amen? Stand firm in the Lord. Amen? Kasi yung lust, pwedeng gamitin ni Satan yan. Yung unforgiveness, come on. Pwedeng gamitin ni Satan yung hindi natin pagpapatawad. Amen? As an opening to bring you down. 5 taon na yung galit mo na yan. Bakit ako manghihingi ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Right? Forgiveness is hard. But forgiveness is possible. Forgiveness is a decision, not an emotion. You can always decide to forgive. Amen? And as long as that offense is there in your heart, opening ng kaawayan para lalo tayong mabulid sa anger and resentment and even worse, bitterness. So pwedeng gamitin yung unforgiveness as an opening. Social media comparison. Keep on comparing yourself. Church hurt, lust, isolation. Ina-avoid mo ang sarili mo sa community. You don't always come to church as often as you can. Pride, busyness, materialism, and even gambling. Now, can I talk about gambling for a second? Okay? Gusto ko lang maglaan tayo ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pag-usapan lang natin ang pagsusugal ng konti kasi napakaraming Pilipino nowadays ang lulong sa sugal. And how do I know? Every single day nakaka-resibo kami ng prayer request. Pag-pray nyo po kami, baon kami sa utang kasi dahil sa sugal. So commercial muna tayo. 2 to 3 minutes. Shall we? Nothing beats a J2 holiday. Right now, you can save up to 50 pounds per person. Okay. Everybody say gambling. Now, ang pagsusugal po ay nakaka-addict at ang pagsusugal ay nakakawasak, hindi lang ng personal na puso, kundi ng buhay.
Kapag sinasabi natin, Pastor, ang pagsusugal naman is just a game. No, it's not just, it's more than just a game. It's a heart issue. Bakit? Ipinopromote po ng pagsusugal yung greediness. And every time we gamble, pakiramdaman natin laro lang siya, every time magsusugal tayo, yan po ay senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. It doesn't say, trust the sweepstakes with all your heart. Hindi sinabing trust, ayoko ng pangalanan nyo online game, baka pag di nyo alam, curious pa kayo, laruin nyo, piso lang naman, magiging 5,000 daw. Okay? Okay? So, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And I've seen and I've known personally, marami po akong kilala personal, na mga maayos ang buhay, maganda ang mga trabaho, maraming na-invest na mga property na ngayon po ay baon sa utang. Nagsimula lang po sa panalo. In fact, if I may tell this story, one time, after nilang mag-work, binigyan sila ng tip. Tip lang ng kanilang kliyente. At inaya siya ng kaibigan niya. Sabi niya, tara, magkasino tayo. Hindi tayo tataya ng pera natin. Yung tinip sa atin, yun lang yung itataya natin. Alam mo, tinaya nila, nanalo sila. Dahil nanalo sila, nawili siya, ngayon ang problema niya, baon siya sa utang. Umiiyak, devastated, pati tuition fee ng anak niya, pinangsugal niya, pati mga kayamanan ng kanyang mga father and mother-in-law, naubos niya, walang kamalay-malay yung asawa niya, naubos na lahat ng pera nila sa bank account. So, hindi lang to basta laro. Nagsimula sa laro, naubos ang kanilang pera, nalamatan pa ang kanilang pamilya. Pag tinignan mo mga taong ito, hindi naman sila tamad, masisipag sila magtrabaho. Yun nga lang, because they are so addicted to it, nakita ni Satan yung opening, greed. Anong ginamit ni Satan? Yung billboard sa EDSA. Tumaya ka rito, 100 pesos lang. O nga, 100 pesos lang. Wala namang mawawala sa akin eh. Amen? And I believe, I don't mean to offend anybody, but I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Amen? Tanong nyo, dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo. Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen? Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys. Ibig sabihin, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Magkasama tayo. Oh, 'di ba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo 125 million. Inspire ka, nanalo 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Sabihin natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Huli! Got you, man! I got you! I got you! Okay, hindi ko alam kung magkano yun eh. Anyway, 10 piso lang naman, wala namang mawawala sa akin. And every time people say that, I always tell them, akala mo lang walang mawawala, but actually, ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So, ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. I mean, nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi na scripture, ang mga nagnanasang yumaman, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic today. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Pansinin po ninyo ito. Ang sabi, yung mga nagnanasa daw na yumaman, nahuhulog sa tukso, nadadaya at nahuhulog sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin. Pansinin nyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman,
opening. Nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Now, everybody read that part again. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So mag-ingat kayo sa nakikita nyo sa Facebook, naririnig nyo sa ibang tao, kasi doon sa mga Facebook minsan, tinatanggal nila yung pag-ibig. Ang sinasabi lang nila, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang pag-ibig sa salapi, hindi salapi itself. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, ibig sabihin, kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka, pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Correct? Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi pa lang obvious kasi wala pang pera. But greediness is a heart issue. Ang sabi ng scripture, dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa pag-ibig sa salapi, amen, tayo ay nalalayo sa ating pananampalataya. In our pursuit to get rich, in our pursuit to have a well of life, ano po ang sabi ng Bible? Tayo po ay nabubulid sa kasamaan. So, Satan is after your calling and your testimony. And if it means na yung greediness ang maging opening nito, amen, or pornography ang maging opening nito, Satan will do everything to bring you down. But God is good. Amen? The commercial is over. Thank God. Mahirap na tayo ay inaatake ng kaaway. It's challenging for us sometimes to really fight that battle. But we thank the Lord. Matindi man ang atake, may matinding kapangyarihan din naman ay pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Hallelujah! Ibig sabihin, ang lakas na meron tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po siya nakabase sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi po siya nakabase sa iyong emosyon, hindi po siya nakabase sa iyong koneksyon. Ang katagumpayan natin sa paglaban natin sa mga atake ng kaaway ay nakadepende sa lakas na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You are not called to fight your own battle because the Bible says that the battle is the Lord. So we are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory because Jesus already won the battle for each and every one of us. So I don't know who is this for. Pinapaalala lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin that you should stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Kung hindi in-anoint ng Panginoon na paglabanan mo siya, walang lakas na maibibigay ang Panginoon sa iyo to conquer that. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket inimbitahan ka, oo ka na kagad. Hindi porket pinost ka nila, magre-reply ka na kagad. Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mo mag-explain. Choose your battles wisely. Come on, somebody. Hindi porket dinisrespect ka nila, magre-react ka na kagad. Iniiwan ka nila, maghahabol ka naman. Come on, now. Prinobo ka nila na wala naman ang iyong kapayapaan. Listen to me. Hindi takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas ang boses. Takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin kay Lord. Amen? Manalangin na alam niyang hindi niya kaya on his own. Kaya ipagkakatiwala niya na lang. He will let go and let God do the work. Because this is not my battle. The battle is the Lord's. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. And that's what, before we land this plane, this is exactly what happened to David. Si David payat, maliit, he's weak, he's not trained. He looks ordinary, inexperienced, and yet, when he faces Goliath, David was not talking about his Goliath. He was talking to his Goliath. Okay, you don't get it. David was not talking about the giant. He was talking to the giant. Magkaiba yung talking about the giant to talking to the giant. Kamusta ka na, sister? Ito, may sakit pa rin. You're talking about the sickness. But once you talk to the sickness, fever, lagnat, lumayas ka. So you are talking to it. So when David faced Goliath, he was not talking about the size of Goliath. He was not talking about the might of Goliath. He was talking to Goliath. Na ang sabi ni Goliath, today, God will deliver you into my hands. Amen? Ano sabi ni Scripture? Walang kamalay-malay si David nung araw na yun. 40 days nang nasa labanan ang kanyang mga kapatid na mga soldier kasi hindi siya qualified.
Yung mga kapatid niya, mga experienced warrior and soldier, and all of a sudden, yung mga Philistines, hinamon ang mga Israelites sa isang standoff at duelo. Ang sabi ng Philistine representative na si Goliath, pumili na lang kayo ng representative ninyo na ilalaban ninyo sa akin. Pag nanalo ako sa inyo, lahat kayo alipin namin. Pero pag nanalo kayo sa akin, well, mananalo kayo, lahat kami magpapaalipin sa inyo. Alam nyo, 40 days, more than a month, binibilitel, pinapahiya ni Goliath ang nation of Israel. Kahit yung hari nilang si King Saul, walang magawa. Yung pinaka-qualified, pinaka-equip, hindi kayang lumaban, bahag ang kanilang buntot. Isang buwan mahigit, 40 araw. Imagine niyo, twice a day kang ni-humiliate. Mga duwag, mga bag ang buntot. Wala pa rin kayo representative na ilalaban sa akin. More than a month, lahat sila naka-stand off lang. Until finally, on the 40th day, Jesse, tatay ni David, tinawag ang kanyang anak-anak, dalhin mo nga itong tinapay at keso sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, kaya siya nandun sa Valley of Elah, hindi para labanan si Goliath. Kaya iba sa inyo, wala kayong kamalay-malay. Kanina gumising lang kayo, kala nyo magsisimba lang kayo. Wala kayong kamalay-malay ngayon ang divine appointment nyo sa Panginoon. Nababaguhin ng Panginoon ang takbo ng inyong buhay, that this is going to be your defining moment. So, ang sabi ng scripture, Arte, hatid mo itong tinapay at keso sa iyong kapatid. So, pag pinagsama mo yung tinapay at keso, cheese bread. Okay? So, ihatid mo itong cheese bread na ito. Come on now, that's biblical. Okay? Okay? Ihatid mo itong tinapay at keso, ang cheese bread na ito sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, dala-dala niya yung plastic bag ng cheese bread, dadali niya sa kanyang mga kapatid, para saan? Para pagkain nila. Saktong-sakto, nung nandun si David sa Valley of Elah, muling naghamon si Goliath. Sabi, mga duwag, wala ba kayo ilalaban sa akin? Pumili kayo ng representative nyo na ilalaban sa akin. Or else, lahat kayo aalipinin namin. But this time, narinig ni David yung hamon. Nung narinig ni David yung hamon, sabi niya sa isang soldier, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Sa Tagalog, sino itong support na ito na humahamon? Wala talaga, ganun talaga Tagalog. Ganun. Humahabon sa Diyos na buhay. Ako ang lalaban sa Kanya. Now, hindi ito nasa Bible, pero sabi siguro ng soldier, what? At saka, may hawak ka pang cheese bread dyan? Ano sinasabi mo, ang payat-payat mo, ang liit-liit mo, lalabanan mo yan? Almost 10 feet ang height niyan. Experienced warrior yan. Walang magawa. Dahil walang nagre-reply kay King Saul sa jobstreet.com. Si Saul kasi naglagay siya ng vacancy sa jobstreet.com. Sabi niya, wala kami representative na lalaban. Ito ang qualification. Kailangan experienced warrior ka. Kailangan may 2 valid IDs, college degree and everything. Dahil wala nag-a-apply, si David ang nag-apply. Buti na lang pinakita sa atin ni Scripture kung ano ang nangyari sa kanilang first job interview. So sa harap ni King Saul, sabi niya kay David, lalabanan mo si Goliath? Anong qualification mo? Well sir, ako po kasi ay shepherd, pastol po ako. Kapag yung mga sheep ko, yung mga tupa ko, inaatake ng mga leon o kaya ng oso, ipinagtatanggol ko po sila. Hinahawakan ko po sa ulo yung leon at kaya ko po siyang patayin gamit lang ang aking kamay. And by the way sir, ang expertise ko po, sling. So think about it. Si David, hindi siya ang tumalo kay Goliath. Hindi siya ang lumaban kay Goliath dahil siya pinaka-qualified. Si Saul ang pinaka-qualified. Pero siya ang lumaban kay Goliath kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So sabi ni King Saul, wala naman nag-apply, wala nag-email sa jobstreet.com. Okay, suot mo tong armor na to. Pak, sinuot yung armor, masyadong maluwag. Tinanggal. Binigyan ng espada, masyadong mabigat. Wag na, sige, punta ka na lang doon. Now, think about this. So, habang papunta si David doon sa battlefield, probably, ang mga Israelites nakaiga ng ganun. Biruin mo, mahigit 10 buwan sila Stand off lang. Ang mga Philistines nakaiga na kagad. And then, narinig nila yung balita, may representative na. May representative. Wow, Brad, gaano kaya kalaki yan? Gaano kaya ka-experience yan? Siguro, mas matangkad pa kay Goliath yan. Finally, makakalagpas na rin tayo sa labanang ito. And then, here comes David.
16 years old, payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread. Lumabas sa kanilang dugout, music please, tent, 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 tent. Grabe music, slow motion, alikabok, pam. Sabi ng mga Israelites, patay ka diha. Patay tayo, natalo na tayo nito. 16 years old representative natin, tsaka ano yung plastic bag na yun? Cheese bread? Pero watch this, sabi na scripture, nung humarap si David kay Goliath, kung paanong tinignan marahil ng kanyang mga kababayan na lugi si David, ganun din ang tingin ni Goliath. Ang sabi ng verse 42, tinignan ni Goliath si David over and saw that he was still a little more than a boy, glowing in health. Handsome naman. Ay, by the way, pag sinabihan ka ng Bible na pogi, pogi ka talaga. But he despised him. Ang sabi ni Goliath kay David, aso ba ako? That you come to me with sticks? Kasi hawak niya slingshot. And the Philistine cursed David by his gods. Come here, and I will give your flesh to the birds and to the wild animals. Ipapakain kita sa mga ibon at sa mga wild animals. But watch this, verse 45. But David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. You see what David did there? He just turned a physical fight into a supernatural fight. Sabi niya, wala akong sword, wala akong spear, wala akong javelin. Disadvantage ang aking physical appearance compare sa'yo. Almost 10 feet ka, ako 5'6" lang. Lugi ako. But my confidence is not based on my sling. My confidence is not based on my weapon. God can use a stone, He can use a shout, He can use a raven, He can use a fish, He can use anything. Even my surrender, pwedeng gamitin ng Lord as a weapon to defeat my enemy. So sabi niya, wala man akong javelin, wala man akong spear, wala man akong sword, but I have come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. I may look weak to you, ordinary, inexperienced to you, na-confuse mo siguro yung youthfulness ko. Nakala mo porket youth mahina. Hindi lahat ng youth mahina. David may be young in age, but he is old in his faith. So when this Goliath is trying to intimidate him, ang sabi ng verse 47, all those who gathered here will know that this is not by sword or spear that the Lord saves. Hindi ako niligtas ng Panginoon gamit ang sword. Hindi niya ako dinigtas gamit ang spear. Hindi kailangan ng Lord ng conventional weapon para manalo, for the battle is the Lord's. What David is saying, now I love this part. Because when he said, who is this uncircumcised Philistine? That's what I call anointed audacity. What an audacity to say. Sino yan? Kasi mas kilala niya yung Diyos niya. You can see here the power shift. Ang sabi ni Goliath, nasa ng espada mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng spear mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng javelin mo. Ang sabi niya, wala ko niyan, pero meron akong Diyos. Look at the power shift here. Shinif niya yung power from physical weapon to supernatural weapon. I don't have physical weapon, but I have a supernatural God. Alam siguro niya yung Psalms na sinulat niya, that the Lord is my tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Di nyo alam to? To tear down the works of the enemy. Alam ni David that the name of the Lord is a strong tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. There is a visible limitation, pero lahat ng visible limitation that we have doesn't limit the power of our God. Hindi man natin minsan maintindihan kung bakit tayo inaatake, but we are not called to understand everything. In fact, the Bible says in Ephesians chapter 6, we should stand firm, not understand, but to stand firm all the wiles of the devil, all the schemes of the devil, because we are not called to talk about our giants. We are called to talk to Him and say, you are already defeated because Jesus Christ already won the victory for me, on my behalf. My confidence is not based on my education. My confidence is not based on my experience.
My confidence is based on who God is in my life. Hindi ko kasi matatalo ang mga higante sa aking buhay hanggat hindi ko nare-realize na sapat ang Diyos ko. Kapag ako'y nagtiwala sa Kanya, malakas ang kalaban pero mas malakas ang Diyos ko. Matangkad ang kalaban pero higher ang Diyos ko. Amen. He is powerful, but my God is the most powerful there is. He stands on a class of His own. He has no rival. He has no equal. Amen. He is higher than any other. And as long as we understand that, we will start to claim that victory even before the battle started. Ano ang sabi ng verse 46? This day. Ano sabi? Highlight that part. The Lord will deliver you. Now watch this. Sinabi ni David to, hindi pa siya nagsisimulang lumaban. Prophecy na kagad. Sabi mo, papakain mo ako sa mga ibon at sa mga wild animals. Well, this day. The Lord will, this day, not someday, not next day, this day. The audacity, man. The audacity. Amen. This day, God will deliver you into my hands. He speak about the future even before the battle started because He knows who He is and He knows who God is. If you know who you are and whose you are, you don't have to be afraid. You don't have to doubt. You don't have to be fearful. Even when you walk through the valley of the shadow of death, you will not be afraid, for God is with you. He is your deliverer, your portion, your refuge, your strength, your healer, deliverer. Hallelujah. He is altogether lovely, altogether worthy. He's worthy of all our praise. So my friends and family, if you are going through a battle, if you're going through a season na mahirap, always remind yourself, my God is with me. He goes before me, He goes after me, and He is with me. I'm surrounded by His grace. I'm surrounded by His promise. And kahit na gaano kalakas ang aking kaaway, if God is for me, it doesn't matter who is against me. Your God is all-powerful, all-worthy. He's filled with grace and mercy. And the moment that you recognize that your God is enough, He is enough to defeat that enemy. He is enough to heal that sickness. He is enough to bring you out of that disease. He is enough to bring you out of that death. Jesus is and will be enough for every need that we have. Come on, give Him some praise, church. Palapakan natin ang Panginoon. Hello Global Family, welcome to our podcast for today. Our discussion is all about growing in faith. Our text for today ay matatagpuan po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 8. Sabi po dito, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. There are promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, naniniwala ako that all of us has a potential to grow. In fact, every one of us is called to grow. And if you are not going to be intentional about growing, and if you are not going to be intentional about claiming the promises of God in your life, the second half of your life will be just as the same as the first half. If you're not going to be intentional about it, yung nangyari sa'yo at mangyayari sa'yo sa 2025 ay magiging pareho lamang ng nangyari sa'yo sa 2024. Yan kasi ang gusto ng kaaway. Yan ang gustong mangyari sa'yo ni Satan. Yung manatili kang stagnant, ma-stuck ka. Satan doesn't want you to be fruitful and productive. He wants you to waste your time because Satan knows that you are an answer to somebody else's problem. Na ikaw ay gagamitin ng Panginoon para tugunan ang pangangailangan ng ibang tao. Pero minsan hindi natin alam ang potensyal
na meron tayo when we keep on growing and maturing. Katulad po ng paru-paro. Ang paru-paro po ay nanggaling sa caterpillar. Pero maraming kayang gawin ang butterfly o ang paru-paro na hindi kayang gawin ng caterpillar. For example, ang caterpillar po gumagapang, hindi niya kayang lumipad. Pero ang butterfly nakakalipad, nakakapunta sa malayo at iba't ibang lugar. Anong ibig ko sabihin? Yung butterfly lumilipad pero ang pinanggalingan din yan doon sa caterpillar. Kumbaga, nakalipad lang ang butterfly kasi nag-evolve siya. Nakakalipad lang ang butterfly kasi nag-mature siya, nag-transform siya mula sa pagiging caterpillar patungo doon sa pagiging butterfly kung saan dumaan po sila o siya sa proseso ng metamorphosis. Ibig sabihin, nung nag-evolve, nung nag-grow, nung nagbago, nung nag-transform yung caterpillar, siya ay naging butterfly. At dati, hindi siya nakakalipad, yung caterpillar na gumagapang, dahil na-transform, ngayon, yung caterpillar, paru-paro na, nakakalipad na siya. Anong ibig ko sabihin? Posible na hindi tayo aware sa mga potensyal na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Disenyo ng Panginoon na tayo ay lumilipad, pero dahil hindi nag-evolve at nag-transform, maaaring gumagapang pa rin tayo hanggang sa ngayon. Hindi naman kasi po pwedeng gusto natin ng altitude, gusto nating umiibabaw, gusto natin ng elevation, pero ayaw natin ng evolution. Kung gusto nating tayo ay makalipad, kung gusto natin na lumawak ang sphere of influence, something has to change. We need to go through a process. Tingin mo ba, aksidente na nanonood ka ng podcast na ito? Tingin mo ba, aksidente that you came across of this post? Hindi. Naniniwala akong ginagamit po ng Panginoon ang mga salitang naririnig natin tonight o today because He wants us to grow and to mature. And anumang level lang yung spirituality, ikaw man ay pastor o nagsisimula pa lang sa iyong pananampalataya, naniniwala akong there's always another level for your life. Hindi naman masamang maging kontento. Being content is good, but being satisfied is dangerous. Maging kontento tayo kung ano man ang level that we are in. Sure, pero huwag ka masasatisfy na hanggang dyan ka na lang. God wants your faith to be genuine, yes, but He wants your faith to grow as well. Bakit po? Lahat po tayo ay mga citizen ng heaven. Sabi ng scripture, temporary lang po tayo dito sa mundong ito. So ibig sabihin kung temporary tayo, hindi tayo dinesign para maging alipin ng mundong ito. Ibig sabihin, ang ating future wala dito sa mundong ito. Pero kung inalaw ng Panginoon na hindi nga ito yung ating final destination, hindi dito ang ating future, pero nananatili pa rin tayo dito sa mundong ito, ibig sabihin lang nun may purpose pa ang Panginoon. Ibig sabihin lang nun hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. So, He wants you to grow. He wants you to mature. He wants you to move forward. Gusto ng Panginoon mag-level up ang iyong buhay. And maybe you're watching this and you just accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, or maybe you've been a Christian for years or even for decades. Pero lahat, no, mapapansin niyo, lahat ng stages may improvement, may next level na dinisign ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So maybe you're asking, Pastor, pagkatapos ng encounter ko sa Panginoon, matapos na magsalita ng Diyos sa aking buhay, matapos na ma-identify ko ang boses ng Panginoon, matapos kong marinig ang kanyang mga utos, ang tanong ko, ano po ang susunod, Pastor? Ano nga ba ang susunod pagkatapos nating tanggapin si Jesus? Ano nga ba ang susunod nung natutunan mo nang marinig ang boses ng Panginoon? Alam niyo ang susunod? Simple lang. Spiritual growth. God wants you to grow in your faith. Gusto niya na yung faith mo ngayon, gaano man kataas, gaano man kalaki, may ilalaki pa, may itataas pa. Ang spiritual growth kasi, yan po yung proseso ng pagiging kamukha ni Jesus. It is a process of becoming more and more like Jesus. When salvation took place, nung tinanggap mo ang ating Panginoon bilang iyong tagapagligtas, doon din po magsisimula ang spiritual growth ng ating buhay. So once nagkaroon ng conversion, meaning you were once dead but you are now alive. You were once blind but now you can see. So mapapansin nyo, may conversion between being blind to being able to see. May conversion to being dead to now being alive. But after the conversion, one of the most important stage is the stage of transformation. So after the conversion, there should be a transformation.
Pero yung transformation na yan, yung pagbabago, maaaring hindi biglaan. May mga pagbabagong hindi kayang mangyari sa isang araw. Pero dapat ang pagbabago nangyayari araw-araw. Araw-araw na tayo ay sumisiksik sa Diyos, araw-araw na binabasa natin siya at ang kanyang salita at nakikilala natin ang ating Panginoon, lumalago tayo at nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Pero bakit kailangan ng spiritual growth? If spiritual growth is becoming more and more like Jesus, bakit kailangang lumago pa ako sa ating pananampalataya? Alam niyo po kung bakit? Because in spiritual growth, everything about you will change. In spiritual growth, everything about you will improve. Kasi sa spiritual growth, it enhances your ability. For example, it enhances your ability to deal with the ups and downs of your life. Dati, madali kang sumuko, madali kang panghinaan ng loob, but the more you mature and the more you grow in your faith, tumataas ang iyong resilience, tumitibay ang iyong pananampalataya. Bakit? Kasi habang lumalago ka, habang nag-grow ka sa pananampalataya, yung growth na yun nagbibigay sa iyo ng sense of purpose, nagbibigay sa iyo ng sense of meaning. Maganda na meron tayong tamang morality. Pero ang tunay na spiritual growth, hindi lang mamuhay tayo morally, kundi mamuhay tayo meaningfully. Ibig sabihin, may purpose ang ating buhay. At ang tunay na sukatan ng paglago, hindi yung kung ano natatanggap mo sa Panginoon, kundi paano tayo tumutugon sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Hindi lang ito narinig ko ang salita, kundi paano ko i-apply yung salitang narinig ko. Now, don't get me wrong, maganda na naniwala ka kay Lord, maganda na nilagak mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, but you have to remind yourself, there's more than just believing. God's purpose for you is much larger than what you can comprehend. Hindi natin maintindihan minsan, hindi pa natin makita sa ngayon, pero napakalaki ng purpose ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo, kahit na iniiwasan nyo ang growth, kahit na mag-settle kayo na, pastor, basta every Sunday, I go to church. Every week, makinig ako ng podcast, makinig ako ng preaching, and all of these are good decisions. No, magandang mag-decision kang magsimba, magbasa ng Bible, manalangin araw-araw, pero naniniwala ako na darating po yung pagkakataon ng buhay natin na may mga pangangailangan tayo sa ating spiritual life na hindi na kayang ibigay ng religious routine that only intimacy with the Lord can give. There was an experience na nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, we were born again in the Spirit. But our spiritual life begins hindi lang nung tayo ay ipinanganak. It should not stop there. No, hindi dapat ganoon. Hindi dapat hihinto na tanggapin lang natin ang ating Panginoon. We must make a decision today na masabi natin, okay, this is it. Tama na to. No, hindi na ako papayag na connected lang ako kay Lord kapag Sunday, pero disconnected ang buhay ko sa Kanya all week. Na yung Monday ko lagi na lang parang nabubuhay ako sa mundo, I'm acting like the world, I'm talking like the world, no, hindi ko kaya magpatawad, lagi na lang akong mean, lagi na lang ako may bad attitude, sawa na ako sa mababaw na Christianity. I've had enough of Christianity light. I'm done serving out of my emptiness and out of my excess. I want more of God. No, maganda yan. Magandang desisyon na masabi natin, gusto ko pa Lord ng mas malalim. Gusto ko magpakalalim sa iyo. I want your presence in my life. Gusto ko na hindi routinary, kundi maramdaman ko talaga ang iyong presensya. Lord, I want to serve you more. I want to grow deeper in my relationship with you. No, maganda umaatin ako sa church, maganda may small group ako, maganda nagbibigay ako, maganda nagsiserve ako, pero I was not fulfilled eh. Ano pa Lord? Is there more? Yes, there's more. Paano natin magagawa yan? No? Dahil sa tulong ng Panginoon. Ang sabi nga ng text natin for today sa verse 3, by His divine power, God has given each and every one of us everything we need for living a godly life. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganin mo para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. So, before we close this, I just want to share to you ano yung stages na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin in order for us to grow in our faith. Number 1, if you want to grow in your faith, you have to get to know Jesus. Get to know Jesus. Bakit? Ang sabi ng text pa rin natin, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ano yon? Saan daw po natin nakuha yung mga bagay na pangangailangan natin to live a godly life?
Ang sabi ng Bible, by His divine power. Ibig sabihin, yung bagay na pagpapakalalim, yung encounter kay Lord, yung kapangyarihan na naranasan natin para ma-equip tayo to live a godly life, galing po lahat sa Panginoon yon. Ibig sabihin, our growth is a work of the Holy Spirit in our lives. Hindi yun sariling gawa natin. Hindi yun sariling, yes, may desire from us, pero hindi yun effort natin. No? Kaya nga sabi ng Scripture, we can do all things through Him. Kasi ang growth natin is a work of God. And you can grow as much as you want. Kahit anong level, pwede kang lumago sa ganung level because we have an access to what? To His divine power. For what reason? Diba? By His divine power, God has given us everything that we need for living a godly life. Ibig sabihin, kaya ka in-empower ng Panginoon, in-equip ng Panginoon for us to live a godly life. Ibig sabihin, yung pamumuhay ng godly, hindi ito ang daan para matanggap ka ng Panginoon. The moment that you receive Him, the moment that you feel the love of God, that love will enable you to live a godly life. Paano? Tuloy natin ang pagbabasa. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life, and we have received all of this, ano daw? By coming to know Him. Natatanggap natin yung tool. Natatanggap natin yung lahat ng pangangailangan natin to live a godly life sa pamamagitan ng intentional nating kagustuhan na kilalanin ang ating Panginoon. Amen? Sige nga, ilagay nyo sa comment section, I want to grow. Okay, bakit? We are shaped all the time. If you think about it, lahat, every part of our life, we are being formed. We are being shaped all the time. We are being shaped externally and we are being shaped internally. Araw-araw, may pagbabagong gustong gawin ng Panginoon sa atin internally and externally. Physically nga, nangyayari din yan. We're being formed externally. Depende sa kinakain mo. Depende sa oras ng tulog mo. Depende kung anong nilalagay mo sa iyong katawan o gaano ka kadalas mag-exercise. You are being shaped externally. But at the same time, while you're being shaped externally, you are also being shaped internally. Ano ang tumatakbo sa isip mo? Ano ang pinapasok mo sa tenga mo? Ano ang nakikita ng mata mo? Ano ang nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng pagmamahal? Nakakaramdam ka ba ng anxiety, ng takot? No, maging yung choices natin internally could affect us. Yung desire natin could internally form us. So ibig sabihin, we are being shaped, we are being formed all the time, externally or internally, but it is always either by purpose or by accident. We are being shaped. Sinadya mo o aksidente, you will be shaped. By default o by design, we are shaped all the time. Katulad ng pagkain. No, ang pagkain po, sino rito gustong-gusto niyong kumakain? We love to eat. No, at ang pagkain hindi lang po siya parang luxury. No, ang food is vital for our survival. Walang nakakasurvive na hindi kumakain. Bakit? Kasi kapag kulang sa nourishment, you will feel weak. Kapag kulang sa sustansya, manghihina ka talaga. Without proper nourishment, you cannot function properly. Ganon din po tayo spiritually. If we don't read the Bible, paano natin makikilala ang Panginoon? So, as much as we eat, kung gaano tayo kadalas kumakain, at kung kumakain tayo araw-araw, gusto rin natin na tayo, spiritually, we are being formed internally, kumakain din ang ating spirito araw-araw. Because we believe that God is enough. Pero minsan, enough ang Lord, pero yung every Sunday, maaaring hindi enough. No, at in-emphasize po yan ng ating Panginoong Hesus, yung power ng kanyang salita. In-emphasize niya, nung nasa Matthew chapter 4, ay siya po ay sinubukang tuksuhin ng kaaway. Ano ang sabi ni Jesus Christ? The man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, napakahalaga, hindi lang yung physical food na ating kinakain, kundi napakahalaga po nung spiritual food na atin din pong kinakain. So katulad ng ating katawan, maaaring manghihina tayo kung once a week lang tayo kumakain, pwedeng ikamatay natin kung once a month lang tayo kumakain, ganun din po ang ating mga spirito. No, it should be fed every single day para magkaroon siya ng nourishment, so it will be formed and shaped internally and externally. Ang sabi po ng Psalms chapter 1 verse 2,
But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. And once you delight in the law, you delight in the Word of God, you meditate the Word of God, hindi lang basta meditating, no, that may delight. Ibig sabihin, gusto mo rin gawin yun. No, you love doing it. No, it's not routinary, hindi siya cliche, kundi gusto mo siya kasi you find something, it nourishes your soul. And when you delight in the law, and you meditate on it day and night, ano ang sabi ng scripture? Since you're being formed by it, verse 3, they are like trees planted along the river banks, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they will prosper in all they do. Grabe, yung mga tao daw po that they will always delight in the Word of God, but at the same time meditate on the Word of God, magiging parang puno daw po tayo na nakatanim sa river banks, meaning daanan ka ng tubig. At kahit anong season, you bear fruit. So it's very important, lalo na po ako, I'm an advocate of reading the Word of God. No, because I believe that the Bible is not just a good book. I believe that the Bible is the smartest book in the world. And I believe that the Bible is not just true, it is the truth. It is not just informational, it is not just motivational, it is not just inspirational. The Bible, the Word of God, I believe is transformational. It is the wisest book in the world. And through reading the Word of God, we get to know Jesus. Kasi ang fulfilled na buhay, nangyayari lang, resulta lang, pag pinupurso natin ang ating Panginoon. When we look to Jesus, when we behold His beauty, when we don't just read the Word, but meditate the Word. Na hindi mo lang siya binabasa for information, hindi mo lang siya binabasa para ma-inspired, hindi mo lang siya binabasa para ma-motivate, binabasa mo siya because you want to be transformed. You want to receive a revelation that will change the trajectory of your life. No wonder, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. And thank God, malinaw po sa verse na ito, na hindi lang sapat na marinig mo ng isang beses. Kailangan there is a consistency of hearing it, listening to it. Kaya nga napaka-importante, I believe blessing na meron po tayong technology like this podcast or YouTube or Facebook. Kasi noong unang panahon, pag hindi mo naabutan yung preaching, medyo mahirap na, almost impossible na mapakinggan mo siyang uli. Pero ngayon ho, kahit minsan, napakinggan mo na siya ng Sunday, and if you want to listen to it again, you have the ability now through YouTube, no, to listen to it over and over and over again. So, binigyan tayo ng Lord ng mga tools sa ating pananampalataya. Katulad ng Spotify, ng mga YouTube, ng mga devotionals, ng mga small groups natin para man-nurture tayo at makilala natin ang ating Panginoon. So, my advice to you, huwag niyong gawing secondary ang paglago sa inyong spiritual na buhay. Kailangan ng spiritual growth paramount, number one. No, hindi siya basta secondary. Kung yan ay priority sa iyo, kung yan ay mahalaga sa iyo, ilagay mo sa iyong kalendaryo, no? I-prioritize mo siya, because we know that when we prioritize the Word of God, we will get to know Jesus more. Number 2, pangalawang paraan para tayo lumago sa ating pananampalataya is number 1, to get to know Jesus. Number 2 is to hold on to His promise. Ang sabi pa rin ng verse 4 ng text natin, and because of His glory and excellence, He has given us what? Great and precious promises. Grabe. At itong mga promises daw na to will enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. No, anong pangalawa? Lagi mong panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. Sino sa inyo, taas nga ang kamay, lahat ng naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Although minsan yung mga pangako hindi kagad dumarating, yung mga pangako minsan mapag-aantay ka, pero because you believe in it, you trust, you hold on to it, kahit minsan na-delay, aantayin mo. In fact, I want to ask you a question. Are you patient enough to wait for God's promise? Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi halimbawa, alam niyo yung cheque o yung check, no? Yung cheque is actually a promise. Bibigyan ka ng papel na may nakasulat dyan, 5,000 pesos. Dito sa bank account na to, may 5,000 pesos kang pwedeng makuha. So doon sa simpleng papel na yan, nandun yung pangalan mo natatanggap, nandun yung amount na matatanggap mo, at nandun din yung details kung kaninong bangko makukuha yung bagay na dapat matatanggap mo. Pero papel lang yun. Hindi mo yan pwedeng ipambayad sa jeep. Hindi mo yan pwedeng ipambayad sa restaurant. It's just a paper.
at yung papel nangangako sa'yo na may laman talaga yung bank account na yan. Correct? Pero ang problema, kapag yung papel in-encash mo at yung bank account na yon walang laman, wala ka ring makukuha. Tama? Ibig sabihin, nagtiwala ka sa wala. Pero maganda kapag ka nagtiwala ka, tas pag encash mo, may laman talaga siya. Ibig sabihin, yung nagsulat ng cheque, hindi lang basta nangako, tinupad niya yung kanyang pangako. Kaya nga po, di ba, ang mga bangko ngayon, bago pumasok sa account mo yung pera, mag-aantay ka ng 3 days minsan na clearing. No, bakit? Chine-check nila yung nangako ba tutupad sa kanyang pangako? Minsan, aabutin ng 3 days. Mag-aantay ka talaga. Tsatsagain mo at patuloy kang magtitiwala. Ibig sabihin, you will hold on to that promise. So, my question is this: are you patient enough to wait for the promise of God? Kasi ang sabi ng Bible, di ba? Run the race with endurance. Kailangan matyaga ka. Kailangan talagang mapagtiisan mo. Kasi hindi madali. Amen? Hindi mabilis. Pero kung yung nangako sa'yo, may kredibilidad, tutuparin niya ang kanyang pangako. Katulad natin, no? Ang Christian life natin is punong-puno ng pananampalataya. Think about this. Pananampalataya sa pagsisimula. Kailangan may faith ka pag nagsimula ka. Pananampalataya din para tapusin. So, magsisimula ka, tatapusin mo, both requires faith. Pero bukod doon, hindi lang faith in the beginning, hindi lang faith in the end, kundi faith in the middle. Faith to continue. Mananampalataya ka na magpapatuloy ka kasi pag di ka nagpatuloy, hindi mo matatapos ang pinapagawa ng Panginoon. When we say that we have faith in God, you are not just believing in God. You are trusting in God. Because when you have faith, kapag may pananampalataya ka, doon sa pinangako ng Panginoon sa'yo, hindi mo lang makikita ang imposible. Magagawa mo ang imposible. Magtsatsaga ka lang. Pangahawakan mo lang ang pangako ng Panginoon. At kung paanong tayo minsan, pipila pa tayo dun sa mga restaurant, pipila pa tayo dun sa mga gusto nating matanggap. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, ayaw natin ang pumipila. Pero pipila ka sa ticket, pipila ka sa restaurant, pipila ka sa sasakyan. Pero okay lang pumila. Basta may makukuha. Mahirap yung pumila ka, tapos wala ka nakuha in the end. Amen? Yun nga lang, talagang sa faith natin, ganun may mga tao na yung pag-aantay nila mabilis lang. Nung nag-pray sila, may answer prayer. Nung pinag-pray yung cancer free agad. Pinag-pray yung sakit, biglang nandyan. Nag-pray ng provision, biglang binigay agad ng provision. Pero may mga prayer that you will wait for some time. May mga pangako that you have to wait for some time. That's why it's very, very important na talagang marunong kang panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Now, it's one thing to follow God when things are going well with your life. Kaya nga noon, di ba, naalala nyo, nung bago pa lang tayo mananampalataya, we have decided to follow Jesus. Nagdesisyon kang sundin ng Panginoon. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo alam ang mangyayari, you have decided to follow Jesus. Pero now, after 10 years, after 15 years, you're still here. Ngayon, magpapatuloy ka pa ba? Amen. Magpapatuloy tayo. Hindi lang I have decided to follow Jesus. Ngayon, pwede mo na sabihin, I am determined to follow Jesus. Hanggang dulo na ang pananampalataya ko ito. Kasi talagang may mga pagsubok na daraan At the more na maganda ang paggagamitan ng Lord sa'yo, the more na malaki ang influence that He has for you in the future, the more na matitinding pagsubok ang iyong pagdadaanan. No, hindi pare-pareho ang problema, ang challenges, ang difficulty na pagdadaanan ng lahat ng tao. Pero if you are a high quality disciple, you will go through a high quality of problems. Tatandaan nyo to, hindi tayo pinagtitripan ng Diyos kaya ka dumadaan sa pagsubok. Kaya ka inaalaw ng Lord na dumaan sa pagsubok kasi gusto niyang i-test ang faith mo. Gusto niyang i-test ang response mo kapag ka may mga ganitong pagsubok. So I want to challenge you today. Ready ba kayo sa challenge? Ito ang challenge ko today. Kaya mo bang i-comment ngayon? Kasi naniniwala tayo, kapag high quality ang problema, high quality ang result. Kung dumaan sa matinding pagsubok, matindi rin ang breakthrough na susunod. So ibig sabihin, if God wants to raise a high quality disciples, these high quality disciples has to go through high quality problems din. Kaya mo bang ilagay sa comment section na, Lord, i-increase mo pa nga yung quality ng problem ko? Kasi gusto mo ko maging quality disciple, Lord. Hirapan mo pa. Kaya mo bang i-chat yon? Kaya mo ba i-comment yun? Parang ang hirap naman po nun, Pastor. Why? Kasi nga, kailangan natin magtiwala sa Panginoon that if God would allow us to go through this pain, sige Lord. Kasi alam natin, matagal man ang pag-aantay,
tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang sabi nga niya sa Isaiah 60 verse 22, at the right time, I the Lord will make it happen. Sa tamang panahon, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Naniniwala ako na ang Diyos natin ay tapat at ang kanyang faithfulness extends through generation. Hindi lang tapat ang Panginoon noon, tapat din ang Panginoon ngayon. At kung paanong sa lahat ng relationship, napakahalaga ng faithfulness. Sa marriage, importante faithfulness. Sa friendship, importante ang faithfulness. Kaya kapag ang asawa unfaithful, ang kaibigan unfaithful, masisira ang marriage, masisira ang friendship. But our God is faithful. So, are you faithful too? Tayo ba'y magiging tapat din na antayin ang kanyang mga pangako? In fact, yung faithfulness na yan is one of the fruit of the Holy Spirit. So, hold on to the promise. So, as I close, ang pangatlo na kailangan natin if we want to grow in our faith is to supplement your faith. So, number 1, get to know Jesus. Number 2, hold on to His promise. And number 3, supplement your faith. Sa text pa rin natin, ang sabi ng scripture, verse 5, in view of all of this, make every effort to respond to God's promises. Paano? Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. And moral excellence with knowledge, knowledge with self-control, self-control with patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Supplement your faith. And most of the time, when we interpret this verse, is it as if, gawin mo tong moral excellence, gawin mo tong knowledge na to, kailangan may self-control ka, kailangan may brotherly affection ka. Tama yan, but hold on. No, hold on. Hindi porket supplement, kailangan yun lagi ang ugat. No, for example, yung mga supplements na iniinom natin, kaya tayo umiinom ng mga supplements because of deficiency. May kulang tayo sa ganitong vitamins, so isusupplement mo yun. No? Immune system. If you want to boost our immune system, you have to have a supplement of vitamin C. Ano sabi ng mga doktor mismo hindi mo kailangan ng supplements kung wala ka namang deficiency. Pero yung supplement your faith, klaruin ko lang, yung supplement your faith na sinasabi rito, hindi dahil deficient. Hindi sinasabi dito na kailangan nyo i-supplement ang faith kasi kulang. No? Kulang kayo sa hindi. Kapag sinabing supplement your faith, is that yung supplement dito is the outcome. Hindi deficient ng faith, kundi outcome of your faith. So when the Bible says kanina na supplement your faith, ibig sabihin na nun, yung mga works na yan, yung brotherly affection, yung patient endurance, is not something that you do to supplement your faith. It is the fruit of your faith. It is the response of your faith. Amen? Kaya ang sabi rin ng Bible, di ba? In view of all of this, make every effort to respond to God's promise. Bakit nangako si Lord? At dahil nangako ang ating Panginoon, yung pinanghawakan mong pangako na yon ang magtutulak sa iyo. Hallelujah. Para mag-produce ng fruit. Para magkaroon ng supplements. So if our decisions is aligned to God's will, doon tayo makakakuha at makakakita ng tunay na pagbabago. So hindi to pagbabago na ginawa ko. Yung patient endurance, hindi to ginusto ko, ginawa ko lang. Kundi na-supplement yon dahil nasa atin ang spirito ng ating Panginoon. Bakit? Because God is in charge of our destiny. God is in charge of our future. Si Lord, may pangako siya na magandang future sa atin, but we have to understand na in charge pa rin tayo sa ating mga magiging desisyon. So, kailangan may mga bagay sa buhay nating dinadagdag at may mga bagay sa buhay natin na tinatanggal. May mga bagay na kailangan mo i-let go, relationships na kailangan i-let go, mindset na kailangan bitawan at baguhin, habits na kailangan baguhin, attitude na kailangan bitawan. Bakit? Kasi maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Tingin mo ba gusto ng Diyos na ikaw ay nasa mali at toxic na relationship? Hindi. Gusto ba ng Diyos na ikaw ay nasa trabaho that will suck the joy out of you? Hindi yan. Gusto ba ng Panginoon na ikaw ay nagsasayang ng oras? Hindi po. Kaya ang sabi ng scripture, yung mga characters na yan, tignan uli natin, yung moral excellence, yung knowledge, yung self-control, yung patient endurance, yung godliness, brotherly affection, pati yung love for everyone, yan ay resulta ng work ng Diyos sa atin. So mangyayari lang yan kapag hinayaan natin ang divine power ng Diyos na mag-work through us.
Kasi ayaw ng Diyos na nagle-level up ka, pero ang character mo hindi nagle-level up. Our character will follow our growth by the grace of God. So as we pursue the Lord, as we hold on to the promise of God, these characters automatically, it should follow by the grace of God. Amen po mga kapatid. So talagang kailangan lang pagtiyagaan, panghawakan. Huwag kang mainip, lalo kung leader ka, minsan naiinip ka dun sa ibang tao, pag nakikita mong wala silang pagbabago, o kaya sa buhay natin, parang walang pagbabago. May mga pangyayari talaga sa buhay natin that it doesn't look like magkakaroon ng magandang future. O may mga tao na tinatawag ba talagang maging leader to? Hindi naman to mukhang leader. Masyadong bata, parang uneducated, pakiramdam ko unqualified. But God sees something in them. God sees something in you that you don't see in yourself, because God always looks at our heart. Amen? So I want to encourage you today, grow in your faith. Ang victory ba importante sa iyo? Ang iyong kalusugan ba importante sa iyo? Do you want to put an end to being discouraged or defeated? Gusto mo bang matapos na lahat yan? Yung pagiging defeated mo, pagiging discouraged mo? Do you want to put an end to this vicious and unproductive cycle? I want to encourage you, make a decision to put your faith to the next level. Gusto ng Panginoon, mag-level up tayo sa ating pananampalataya to grow